madalas po akong tinatanong ng mga maling tanong. Okay, isa na po doon is yung, Sir, kailan ba or ilang weeks ba or months or even years kailangan dapat mag-aral bago maipasa yung exam? Okay, alam nyo guys kung bakit mali po yung tanong na yan, hindi po siya appropriate. Kasi tayo tao, iba-iba po tayo ng capacity of learning, no? So may iba mabilis matuto, may iba mabagal. And aside from that, iba-iba din po tayo ng effort na binibigay sa pag-aaral ng Korean. So may iba 3 to 4 hours a day yung inalalaan, may iba naman gana-gana lang. So kaya nag-iiba po, no? Hindi po natin masasabi or I cannot give you specific time, days, weeks, and even months kung kailan ba dapat mag-aral ng Korean language. Okay? So, pero meron po akong ma-share sa inyo guys para magka-idea kayo. Yung 3 gawain, okay? 3 things na kailangan mong pagdaanan bago ka mag-take ng EPS TOPIK exam para mas tumaas yung chance mo na pumasa at first take. Okay, so ano ba yung 3 bagay guys? For me ito yung pinaka the best combo na magwo-work kahit ilang henerasyon pa ng EPS TOPIK exams. Okay, so ito yun guys, yung isi-share ko po sa inyo para magka-idea kayo. Okay, ito. Number 1 is EPS TOPIK book. So alam na po natin ito guys, kailangan nating pag-aralan yung libro na EPS TOPIK. So we should focus on that book kasi yung libro na yan po is published ng Human Resource Development Korea. Okay, so ngayon, yung latest version niya po is merong 60 chapters. Okay, so kung pag-aaralan mo ito lahat guys, so for example, yung goal mo is 1 chapter a day, so it will take 60 days. No? So walang absent, so nasa mga 2 months, ganun no? So kung halimbawa hindi mo isasali yung Sabado at Linggo, so nasa mga 3 months, ganun. Palagay natin, 2 to 3 months yung itatagal nito. Yan ay kung araw-araw kang mag-aaral. Okay? Pero kung once a day lang yung klase, or once a week ka lang mag-aral, so it will take 60 weeks. No? So, ganun po siya kahaba. So, depende po kasi yan sa inyo guys. So, ngayon sinasabi ng mga KLC, mga Korean Language Centers tulad namin, na sa training or sa orientation, sinasabi namin na you study 120 hours to 150 hours sa basic. Okay? So, when we say basic, guys, hindi po siya kabubuan. Okay? Kasi, halimbawa dito sa amin, so yung training namin is umaabot siya ng 3 months or 1 to 2 months pag everyday. So, within 1 to 2 months, guys, hindi po namin nauubos yung buong book. Alam nyo bakit? Kasi, depende po kasi yan sa student, no? Depende po yan sa kung gaano sila kabilis matuto. Okay? So, ngayon, sa mga KLC, marami pong KLC na hindi talaga na ituturo yung buong lahat ng nasa libro, guys. Okay? One of the reasons kung bakit, kasi sobrang haba talaga nito. It will really take a lot of months bago matapos ito. Okay? And it's not practical sa mga Korean language centers na ituro ito ganito kahaba. Okay. Second reason, ito sa mga students naman ito, hindi lahat ng students are willing to commit long training hours, no? Sa simula lang yan magaling, guys, no? Sa simula lang yan ganado. So, ang dami ko nang naranasan na sessions ng mga batches. Sa simula marami pa yan, habang tumatagal nawawala na. Okay? So, because they are not willing to commit long training hours. Okay, so that's one of the reasons. So that's why most of the KLCs, they only teach the basics and then they will provide the materials. So that's the reality dito sa Pinas. Okay, so hindi natin masisisi yung mga KLC kung bakit ganun yung approach nila. Kasi kukonti, no? Siguro 1 out of 10 students, isa lang talaga yun ang willing mag-commit. Okay, so yun po. So yun guys So that's the first thing na dapat mong pagdaanan. So it's up to you. May iba 3 months natapos na ito, may iba 6 months, may iba guys lumagpas na ng 1 year, hindi pa rin ito natapos. Why? Kasi hindi naman nag-aaral. Okay? Next na pagdaanan mo is the reviewer. Okay. Kung yung book tinuturuan ka niya ng mga vocabularies at grammars, itong reviewer guys, yung 960 reviewer yung tinatawag nila, dito mo matutunan yung iba't ibang types of questions. May fill in the blanks, vocabularies, may paragraph, ganun, may graph. So, ang dami niya guys. So, dito ka mahahasa magsagot
ng mga sample questions. Kasi biruin mo, 1,920 sample questions po ito. Oo. So, 960 questions sa listening and 960 questions sa reading. Na kung napagdaanan mo yan lahat, nako, I'm sure na papasa ka. Ang laki ng chance mo na pumasa sa exam. So, kung ito naman yung pagdadaanan mo, it will take some 2 to 3 months. Depende rin yan guys. May iba 1 month, may iba ilang taon. Pero kung araw-arawin mo siya, 1 to 2 to 3 months. Ganun. So, depende yan sa'yo. Okay? So, yan po yung reviewer. Okay. Then, the last thing, isa sa pinaka-importante ito guys, hindi talaga ito dapat mawala, is to take mock exams. Okay. Kasi yung purpose ng mock exams is para ma-feel mo kung ano yung actual exam. Kasi, kapag nag-take ka ng mock exams, para ka na rin nag-take ng actual exams. Kasi, same po siya ng format, same po siya ng pattern, it's the same. No? Kumbaga, kung sa pag-aaral guys, bago ka graduate, di ba meron yung on-the-job training? So, it's the same. Para siyang on-the-job training. It exposes you to the real world, no? To the real exam. Okay? So, yun po yung tatlo guys. And if you take this one, at least nasa mga 10 pataas. No? And kung nakapasa ka, halimbawa sa 10 mock exam, sa 10 sets na tinake mo, kung 5 pataas yung naipasa mo, kung consistent pumasa ka, so that indicates na papasa, ang taas ng chance mo pumasa sa exam. Okay? Pero kung sa 10 mock test guys, nahihirapan kang ipasa, isa lang yung naipasa mo, tapos low score pa yun, halimbawa passing score lang din, so medyo tagilid yan guys. No? Tagilid po talaga yan, to tell you honestly. Kasi sa mock exams po malalaman kung gaano ka naka-prepared. Okay? So ito guys, kung pagsasamahin mo yung tatlong lahat, it will take a lot of time. No? Hindi ko rin alam kung 6 months ba siya, 1 year ba siya, hindi ko alam kasi depende nga po yan sa inyo. Okay? Ang main purpose lang naman po kung bakit kailangan nating pagdaanan ang tatlong ito, number 1, goal is para maintindihan natin yung mga binabasa at mga napapakinggan natin. Kasi sa actual exam guys, may babasahin ka, tapos may pakikinggan ka. So ngayon, kung hindi mo naiintindihan yung binabasa mo at hindi mo naiintindihan yung mga pinapakinggan mo, so, yung mangyayari, hindi mo alam yung isasagot. And then, the tendency, manghuhula ka. And then, the tendency also is babagsak. Okay? So, yun po yung mangyayari. Yun po yung goal ng mga resources na ito, guys. And marami na po akong students na nasa Korea na napagdaanan ito. Okay. So, ngayon, to tell you honestly din, may ilan din naman, because of the limited of time. Yung iba, hindi naubos yung book 1, hindi naubos yung reviewer, and nakapag-take, pero napagdaanan pa rin nila yung tatlo, which is also good na. Okay? So, good na rin po yan. Okay? Good combination po yan, guys. Okay? So, ngayon, ito po yung idea lang naman. And hindi ko po sinasabi, guys, na dapat sundin nyo talaga ito. And for me, this is just my own suggestion, no? Na kailangan ninyong gawin. Okay? So, yung tanong ngayon, yung malaking tanong ngayon, guys, are you willing or are you, kumbaga, interested to do this one? Can you do this?